Kapatid, malamang narinig niyo na ang viral na kwento ni Tatay Empanada, ang German national na naghirap sa Pilipinas at nagbebenta na lang ng empanada sa pang-araw-araw. Maraming nag-abot ng tulong para muli siyang makabangon. Pero ang naging daan, walang iba kundi ang 23-year-old Pinay mula Pasig City na si Kari Abad. Mula nang matulungan niya si Tatay Empanada or Mark Stamp, ang kanyang tunay na pangalan, ipinagpatuloy ni Kari ang kanyang layunin. Ito ay ang tulungan ang foreigners na naging palaboy sa bansa. Kwento niya, hindi niya inakalang magiging viral ang video na naging daan para mapalalim ang kanyang misyon. Hindi ko in-expect na malaki pala yung impact niya sa tao. Then ayun, kinontinue ko na po yung ganong ginagawa ko. Masarap pala sa pakiramdam na tumulong sa kapwa, mapaibang lahi man o Pilipino. Nagigrateful po ako na tumulong sa iba na kahit walang kapalit or anuman, pag yung intention mo talaga is maging mabuti o tumulong sa kapwa, talagang fulfilling yung pakiramdam. Sa pamamagitan ng kanyang content, naging daan si Kari para maiparating ang mga kwento ng foreigners. Dahil dito, nakatatanggap siya ng suporta mula sa iba't ibang netizens. Suportang nagagamit para matulungan sila magkaroon ng hanap buhay, makahanap ng tirahan, o maasikaso ang kanilang mga dokumento para makauwi sa kanilang bansa. Sa pamamagitan po ng social media platform ko, yung awareness na rin sa tao kung ano yung mga nagiging sitwasyon ng mga foreigner dito. Tutulungan ko sila sa pamamagitan ng may mga taong willing din mag-help. Pero hindi rin nakaligtas si Kari sa negative comments na kung may question kung bakit foreigners ang kanyang tinututukan. Paliwanag niya, wala naman siyang pinipili. Napagdesisyonan niyang tumulong sa foreigners dahil naiintindihan niya ang hirap na pinagdadaanan nila. Lalo na't nasa ibang bansa sila at walang malapitan. Marami na ang nabigyan ng bagong pag-asa dahil kay Kari at sa netizens na nagmamalasakit. Sa ngayon, kabilang sa kanyang tinutulungan si Tatay Eduardo, isang Portuguese sa Angeles City, Pampanga. Mula sa pagiging homeless at tagabukas ng pinto ng isang convenience store, ngayon ay meron na siyang tinitirhan at maliit na sari-sari store. Kwento ni Kari, karamihan sa mga natulungan niya ay nagkaroon ng problema sa kanilang kinakasamang Pinoy, habang ang iba naman ay nalulong sa bisyo. Pero para sa kanya, anuman ang nakaraan nila, dapat silang mabigyan ng pagkakataong magbago at magsimula muli. Kaya naman, ito ang payo niya para sa kapwa Pilipino. Maliit man o malaki ang pagtulong mo sa kapwa mo, basta ang intention mo ay mabuti at hindi para humingi ng kapalit or ano. Tsaka, ang message ko din sa mga Pinay na sana kapag nagkaroon kayo ng mga partner na AFAM o foreigner, sana alagaan nyo sila. Alam naman natin na nagkakamali talaga ang tao, pero handa naman silang matuto sa mga pagkakamali nila kasi minsan naloloko talaga yung mga AFAM. Maging mabuti lang kayo sa kapwa nyo, mapaiba man lahi o kapwa nating kababayang Pinoy, wala tayong pinipiling tulungan.